yung magkapatid na Cayetano, medyo laylo sila eh. Laylo sila. Sa 3 days na pagdinig, Hindi na ba nagka-threat stand? Hindi na eh. Hindi na sila masyadong maingay eh. Si Tata- Robin Padilla ang papansin. Bakit? Takot kasi kay Lacson. Takot pa Sino kasuhan. bang hindi ba natakot kay Lacson? Kasi kilala natin si Lacson. Kapag may sinabi yan, ginagawa. Tingnan mo si Marcoleta, sample nakakulong. O, di ba? Yun lang yun eh, no? Oo. Kasi sobrang kaipalan sa Senado, no? Ayan, binutata ni Senator Lacson. Ayun. Alam mo kung bakit ngayon? tahimik ang mga senador? Oh. Pwede ko na sabihin na para may ano lang. Narinig nyo ba yun? Nainig naman. Ayun. Grabe, totoo ba yun? Confirmed. Sinabi sa amin kanina. Grabe. Kaya naman pala eh. Kaya pansinin yung mga senador medyo behave. Kaya pala, ngayon ko lang nalaman, mamaya, vlog natin yan. Panoorin sa face ko, ha. Oh. So ngayon, sa impeachment ni Sara, ha, grabe, mainit yung mainit yung, kumbaga, ako nahihiya dito kay, sino yun? Yung testigo, Ontorio ba yun? Otorio. Asan yung kopya ko nito? Ang pangalan niya is, ang pinaka niya is Ortonio. Si Lemuel. Lemuel Ortonio. Oh. Siya ang Assistant Chief of Staff. At the same time, ASEC siya. Assistant Secretary. At the same time, ASEC level, yung position ASEC niya. level. Tapos, Mataas yung katungkulan. Next in line kay Zulika. At saka mataas ang pinag-aralan. Saan ba graduate to, pre? Ateneo, alam ko. Ateneo. Law school. So, ibig Hindi, sabihin, hindi siya abogado. Hindi ba? hindi siya. abogado. Basta So, para ibig Ateneo. sabihin, kung Ateneo ka, may sinasabi ka sa buhay. Siyempre. May kakayahan ka, tsaka medyo matalino ka talaga kasi Ateneo eh. Bakit ganun? Parang sasabihin siya, parang nagtatanga-tangahan. Kasi nga, naandyan sila para protektahan si VP Sara Duterte. Explain lang natin, hostile witness po to si Lemuel Ortonio. No? Ibig sabihin ng hostile witness, no? Hindi siya witness na talagang willing and able for the prosecution. No? Kumbaga, witness siya na pwedeng hindi makakuha ng magandang sagot ang prosecution. Kaya nga, pag hostile witness, pwede siyang itanong ng leading questions. Pag sinabing leading questions, answerable by yes or no lang. Kaya kung mapapansin nyo, ang pagtatanong ng isang magandang abogado tulad ni Atty. May Divina Gracia, ang bagong idolo at crush ng bayan ngayon. Si Yayang, basta may mga maganda, idol ka agad. Kaya nga, tapos mamaya pagsasabi, huwag nyo naman ako asarin doon. May nagagalit. Tignan nyo kung mapapansin nyo po ang mga style ng pagtatanong ni Atty. May Divina Gracia ay answerable lang ng yes or no. Kasi nga, hostile witness itong si Ortonio. At kapag hostile witness ka, pwede kang magtanong ng leading question. Yan yung na-establish na sa And expected mo kasi, expected mo na poprotektahan niya si Sara Correct. Duterte. Siyempre naman. Poprotektahan niya si Sara Duterte. Nakita ba uniform niya? Office of the Vice President. Kaya lang, kung mapapansin nyo, kahit anong protection ang gawin niya para kay VP Sara Duterte, sa galing ng abogado ng prosecution, napalabas din nila yung mga gusto nilang lumalabas talaga eh. No? Napalabas nila na lahat ng nangyari tungkol sa confidential intelligence funds ay si VP Sara Duterte ang nagdedirect, ang nag-uutos, no? Ang nagko-command sa lahat ng tao sa kanila. Kaya lang, ito lang ang question ko ka-copy, panelista. Sa organizational structure po kasi nila, ito yung Vice President, no? Then si Zuleika. Chief of Staff. Pangatlo na si si Ortonio. Then pang-apat andyan yung SDO. Di ba? Nakakapagtaka na itong si Zuleika, si Ortonio at si SDO Acosta, wala lahat kinalaman. Wala lahat alam sa tungkol sa confidential funds. Ang nakakalam lang si La Chica. Colonel La Chica. Partida. Hindi pa empleyado ng OBP yan. Hindi pa empleyado ng OBP. Which is dapat mali yun. Oo. Kaya nakakapagtaka po yun mga ka-BBM, no? Kalokohan po na naman yan. No? Dahil itong mga tao na to, no, anong silbi nila dyan sa OBP kung wala silang alam sa nangyayari sa OBP? Ultimong tungkol sa kung merong death threat si VP Sara Duterte, Assistant Chief of Staff ka, hindi mo rin alam? Di ba? Natanong tungkol sa death, hindi mo rin alam? Bakit kayo naglalabas ng confidential funds? Nagbabayad ng mga information para proteksyonan ng buhay ng pangalawang pangulo, pero wala kang kaalam-alam. Di ba? So, parang ironic, no? Parang inconsistent yung kanilang mga sinasabi sa naging testimony nitong si Ortonio, no? Kaya
malakas ang hinala, mas malakas ang pakiramdam o ang paniniwala ng taong bayan, lalo na ng prosecution, na itong mga hostile witnesses na to, kasama si Acosta, si Ortonio, na andyan lang talaga to protect VP Sara Duterte, no, sa mga maling nangyari sa pag-handle nitong confidential intelligence funds. Kumbaga meron, sige, ikaw muna pre. Pero sabi ng mga abogado ng mga vlogger matindi raw yung pagiging, kumbaga, nalaglag daw talaga ng tuluyan si VP Sara dito sa pagharap ng Ortonio kasi biro mo nasabi ng Ortonio na yung confidential fund may lalabas lamang yan kung may pirma ni Sara. Correct. Diba? And halata mo na Oo. pinupunto mo kanina, matatalino yung mga yan, di ba? Oh. Pero halata na, Ateneo eh. rehearse yung statement, repetitive yung statement, paulit-ulit lang eh. Iisa lang yung sagot, di ba? Tapos sasabihin ng counsel, kaya paulit-ulit dahil paulit-ulit yung tanong. Alam mo na pinagsabihan sila, ito lang pwede mong isagot. Kapag may tanong na ganyan, sabihin mo, I don't have any knowledge to answer to that question. Paulit-ulit yung kanilang script. Pero halata naman. Sabi nga, sino ba si Senator Raffy Tulfo ata nagsabi dyan eh, ikaw yung may supervising power na i-oversee yung administrative and finance, itong assistant secretary. Tapos hindi niya alam yung mga pinapasa mga acknowledgement receipts. Yung mga pangalan, hindi niya na-check yan. Kasi daw, nagtiwala sila doon sa mga security officers. Para saan pa yung posisyon mo? Diba? Sasahod ka na lang. Wala ka na alam mo si gagawin. Gina Acosta, no? Sa pitikin yung ilong, nabanggit yung asawa niya, no? Drama-drama pa, no? Alam mo kung mahal mo yung asawa mo, hindi ka kakampi sa kadiliman, sa kasamaan. Kasi hindi mo ba alam, sa kakakatanggol mo kay Sara, baka ikaw pa makulong. Yan sila. Baka Pati ikaw si pa makulong. Ortonio. Pati si Tapos Ortonio. baka pinangakuha ka, pag ako naging presidente, makalaya ka na. Hindi na yan magiging presidente. Nakakatawa si Ortonio, pumirma sa kung lahat ng mga reports pero wala daw siya alam sa mga reports. wala Pero siyang alam. nakapirma siya doon. Diba? Ibig sabihin, ikaw, responsable at matalino kang tao, pipirma ka sa mga reports pero hindi mo alam. Di ba? Basta ka nalang pipirma. At saka ikaw ba? Kalokohan, di ba? Ikaw ba may pinag-aralan? Papayag ka ba na gamit-gamitin lang ng wala kang alam? Correct. Correct. Diba? And pasin yun last time, di ba? Sabi ng COA, sobra ng 150,000 yung liquidation nila. Oo. Kasi ang theory nga natin dyan, di ba? Dumukot ka dyan ng isang acknowledgement receipt, lagay mo 75,000. Dalawa yung nagawa mo na sobrahan. Ngayon, may bago ng narrative. Nagabono Kinabunuhan daw. Wow! Nagabono daw siya ng 150,000 para sa confidential funds. Mga paldo yung mga tao sa OBP. Ang no? yaman pala. Pag naniwala ka rin sa sinabi ko, si Orto yung nag-abono, di ba? Pag naniwala ka rin, bobo ka na talaga. Oo. Pinapalusutan lang nila yung una nilang pagkakamali na bakit sobra ng 150,000. Hindi talaga marunong mag-accounting to mga to. No? Hindi raw kasi na-reimburse sa kanya. Wala siyang kinalaman sa confidential funds pero nag-abono siya. Ano mag-abono? Mabait. Ito pa ang isa maganda lumabas sa hearing, sa direct examination ng prosecution. No? Yung nag-request ang OVP ng 250 million confidential intelligence funds. Alam nyo kung kailan nag-request. Merong palang sulat si VP Sara Duterte. August 2022 pa lang. Pagkaupo pa lang. Pagkaupo pa lang. July umupo, August meron silang request. Nagre-request ng 250 million. Confidential fund din, ha? Confidential intelligence funds. Anong ginawa ng DBM? Hiningian sila ng plano. Financial plan, plano kung saan gagamitin. Nagpasa sila. September na. Kaya September na dahil si Colonel La Chica pumasok sa OBP, September na. So sinabay lang pala. Oo, sinabay. So ibig sabihin, nanghihingi sila ng budget, hindi nila alam kung saan dadalhin. Mali yun, di ba? Mali yun. Mali. Baliktad. Dapat mag-prepare ka muna ng plano mo, kung anong mga activities mo, yung objectives mo, etc. Lagyan mo ng budget, saka ka mag-request. Sa kanila, baliktad. Nanghingi na agad ng pera, hindi alam kung saan gagastusin. No? Kaya doon lumabas sa pagtatanong ni Attorney Divina Gracia, itong katotohanan na to. Merong mga letters, merong mga documents na magpapatunay na yung kanilang mga plano and probably pati yung kanilang mga acknowledgement receipts, hinahabol lang. Hinahabol lang nila. No? May napakinggan niya ako, sabing abogado. Kasi sanay sila sa ganyang kalakaran eh. Kasi sa Davao, ginagawa na nila yan, di ba? And then wala naman nagko-call out. Walang nagrereklamo kasi kaya mo ba mag-gain ng mga Duterte? Wala. So complacent sila, careless sila kung paano gagawin yung confidential funds na yan. So kahit mali-mali na, wala nang proseso. Kahit nakakatawa yung alias. Kasi lulusot at lulusot naman eh. Lulusot eh. Kaya ginagago na lang yung mga alias eh. Tingnan yung mga pangalan, di ba? Sir, so, Sinuso. Usapa. Hindi naman sinuso yun. Grabe ka. Suniso. Siniso. Sumiso, Belat. Hindi Pilat. Ano ka ba naman niya? Pagkakabasa ko kasi sinuso, Belat. Ano yung belat?
Hindi ko alam ano ba yun yan. Hindi ko rin alam. Hindi ko, ayoko lang. First time Alam na tayo mga ko yun. nanonood dyan. Pag na, natin discuss. I-comment nyo nga dyan kung ano yung pagkakaintindi nyo sa bilat. Kasi yun ang pagkakabasa ko una eh. Belat. Bilat. Kasi yung bilat, parang gano'n. Binilatan ka. Yung bilat naman ni Titukoy ni Ivan, hindi ko alam Hindi. kung ano yun. Ang ano yan eh. Nagulat ako, pati yung pangalan, nakakagulat eh. Bisayan term yan eh. Pero iba ang bigkas. Yung emphasis nasa first syllable. Oh. Bilat. Oh. Ganon yun. Pero yung mas maganda pakinggan yung belat. Mas safe. Ganun, Oh. bilat. So,